So, number 42. So, kinwestiyon siya about fasting. Sino sa inyong nakaranas na mag-fasting? At sa mga hindi na naniniwala sa fasting? Di ba? Ayan, nagtaas ng si Kuya Marlon. So, meron sa ating mga nakaranas na mag-fasting tulad ko. At meron ding mga hindi na naniniwala sa fasting tulad ng ibang nanonood dito. Walang problema yon. So, Matthew chapter 9, verse 14 to 17. Ang sabi dito. Mababasa din sa Mark chapter 2, verse 18 to 22. And Luke chapter 5, verse 33 to 39. So then John's disciple came and asked him, how is it that we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? So Jesus answered, how can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them. Then they will fast. So no one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. So neither do people pour new wine into old wineskins. So if they do, the skins will burst, and the new wine will run out. The new wineskins will be ruined. So no, they pour new wine into new wineskin, and both are preserved. Yun yung sinasabing walang naglalagay ng bagong alak sa lumang kapayan or lalagyan ng alak. At ganun din yung So, ito yung may mga naniniwala ngayon na ito yung dispensation na hindi kailangan mag-fast dahil kasama na nila si Jesus Christ. Ayun, may mga sabihin na lang natin, yung mga preterist din kasi na lalo na yung naniniwala na AD 70 dumating na si Jesus Christ, naghahari na siya ngayon, spiritual kingdom. So, hindi na daw kailangan mag-fasting. Meron mga naniniwala nito. Walang problema kung hindi na kayo naniniwala. At nakalagay din naman sa Bible kung yun ang paniniwala nyo, nakasama nyo ng Panginoon, and then fast. Don't fast. Pero dahil hindi naman preterist yung iba sa atin, naniniwala tayo na sa physical appearance ni Jesus Christ, maybe is reigning through the church, not in the world. Ang kingdom niya ay yung kaharian ng puso ng bawat Kristiyano dahil siya ay nakaluklok sa trono sa magitan ng banal na Espiritu sa bawat isa. Ay hindi pa literal. That's why sinabi dito, the time will come when the bridegroom will be taken from them, at yun nga, si Jesus Christ ay wala na, then they will fast. That's why we're fasting. May mga nagfa-fasting pa rin hanggang ngayon dahil naghihintay nga sa pagdating ni Jesus Christ. Yun naman yung kabilang panig. Kaya mag-fast ka man o hindi, still, paggamit tayo kay Lord. At hindi natin yung pagdidebatihan ngayon. Nasa life of Christ tayo. Continue tayo. Question on working. So, kinwestiyon hindi lang sa fasting, kundi kinwestiyon din siya about sa working. Lalong-lalo na yung working na sinasabi dito is working during Sabbath. In Matthew chapter 12, verse 1 to 8, and Mark chapter 2, verse 20 to 28, and Luke chapter 6, verse 1 to 5. At ayun nga, at that time, ito yung kwento na yun, Jesus went through the grain field. So, nandun sila sa grain field during the Sabbath. Ito, nasa baba. And his disciples were hungry, so they begin to pluck heads of grain and eat. Doon na, yung grain, doon na nila talaga kinain. Yung grains. Ito yung grain ng wheat. Doon sila. So, meron tayong mga hindi Minuto ko at yung engineer Sister Mirna, pa-mute. At saka, sino pa? Brother June. Mute ko lang po, Ayan, okay na. And when the Pharisees saw it, they said to him, look, your disciples are doing what is not lawful to do on Sabbath.
Hindi naman dapat ganyan ang ginagawa. May Sabbath ngayon. But he said to them, have you not read what David did when he was hungry? He and those who were with him, how he entered the house of God and ate the showbread, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests. Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless? So yet I say to you that in this place there is one greater than the temple. O, diba? Praise the Lord. Parang pinapakita niya na siya yung may authority ng Sabbath na yun. But if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice. So you would not have condemned the guiltless, for the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. So ito nga, si Jesus Christ yung Lord ng Sabbath. Diba? So, kaya, alam na rin natin yung issue na yan. At kung bakit hindi tayo Saturday nag-worship kay Lord. Karamihan sa atin ay Sunday. Not because we despise this kind of Sabbath, ceremonial Sabbath. Dahil maraming law sa Bible na yung ceremonial ay tinanggal. Pero tayo wala na tayo sa ceremonial Sabbath. Ang Sabbath na natin ay si Jesus Christ. Every day is our Sabbath. We rest in Him. Sabi nga ni Jesus, come unto me, all ye labor and heavy laden, and I will give you Sabbath. Sabbath yung salitang rest doon sa Matthew chapter 11 verse 28. Sabbath yung nakalagay po. Number 44. 44 na, Pharisees plot his death. At yun nga, nag-usap-usap na sila kung paano nila mapapatay itong si Jesus Christ kasi punong-puno na sila ngayon. Yung Sabbath, dahil sila ay naniniwala sa Sabbath, ito si Jesus Christ ay parang natapakan sila ng parang binuhusan sila ng dumi sa ulo dahil naapakan yung ego nila. So they plot death on Jesus Christ. So now he has saturated the north with his healings. So nakapag-proceed na siya doon sa north. Teaching and witnessing about himself, there begins a concerted effort to discredit him and his teaching. A blowback. So yun na. Merong blowback na ginagawa tong mga Pariseo. At first, it was John's disciples, along with Pharisees' disciple, who challenged the apostles because they did not fast. Then, it was the Pharisees who challenged them for eating corn they picked on Sabbath. Of course, the answer to this and all the objections was that Jesus was the Messiah. Or syempre, siya yung Lord of the Sabbath. Lalo silang nainis. Sinasabi niya na Diyos na siya. So, in His presence, no fasting was required. In His service, all work was blessed at all times. Of course, the Pharisees rejected the claim of His being the Messiah, and where their effort to discredit Him failed. So they began to try to silence Him for good. Paano? By plotting a death or killing. Doon na sila nagkaroon ng pag-uusap or meeting. At sa tuwing aalis siya or magmumove na kasi siya bababa siya ng konti sa ilalim ng Jerusalem. Sinundan pa rin siya. And sa 45, ito na. Jesus withdraws from the attack. So, the confrontation and the plot to take his life force him to withdraw from the public places. However, this does not stop the crowd from coming to him. All the way from Jerusalem, Jesus teaches and heals all who come to him. Kumbaga, maliliit na na lang kasi ito kwento, kaya ganyan na lang summarize natin. At yung mga atake na yon hindi siya kamakaya dahil ang daming tao. So, hindi talaga nila makaya dahil
mas marami nang naniniwala kay Jesus Christ at mas maraming aayaw na sa Pariseo kapag ginawa pa nila yung hindi maganda kay Jesus. So talagang masusi nilang pinag-aaralan kung ano yung chance na siya ay mapapatay. At doon na nagsimula nga yun. At ito nga yung appointment ng 12. Mapabasa yan sa Matthew chapter 10 verse 1 to 42, Mark 3:13 to 19, Luke chapter 6 verse 12 to 19. Na kinote na yung mga pangalan nilang 12 na sila ang mga disipulo, apostol ng ating Panginoon. So his ministry has grown so large that he cannot easily move from place to place because of the crowds. So he cannot venture into the main cities without drawing violence toward himself. Yun yung mga naging problema sa kanya, no? Dahil siya'y sikat na, kilala na, talagang nagtipon-tipon yung mga tao kung saan siya pupunta. So Jesus chose among him or his many disciples. So 12 sila. And disciples, they follow. And apostle, sila yung mga messenger who are sent ahead. At yun nga, dahil masyado nang marami ang ginawa ni Jesus Christ, nagsimula itong inappoint niya para ma-send sila. So, pag sinabing apostolos, ang ibig sabihin nun ay sent one. Yung disciples or disciples ay to follow. So hanggat hindi ka nasisent, hindi ka pa apostle, disciple ka pa lang. So, these 12 men who have been disciples from the beginning of his ministry are called to be in exclusive service to him and the gospel as apostles. So he gave them instruction about their work, empowers them for the task. This will change the nature and growth of his ministry as the apostle will now begin to bring the message ahead of Jesus in preparation for his coming into a place. At ayun na nga, tuloy-tuloy na yung ministry nila, magkakasama na sila, naka-full-time na sila. So anong lesson natin dito? So yun na yung last natin, yung pagpili sa 12. So, dito na tayo sa lessons. Kung may question kayo, pwede po kayo mag-question. Magandang gabi, Pastor June po, at si Sister Glessy. Pagpalang gabi po sa inyo. Share po natin ang ating live. So ito po yung mga lessons. No? Although these sections describes much of Jesus' work in the north and growing opposition toward him, doon na yan nag-rise up Yung Sabbath issue talagang isa sa nag-rise up ng rage sa mga Pharisees para mag-plot. So one thread that's seen through these events is approach and the work of his ministry. Anong ministry? Ang ma-realize natin in connection sa ministry natin. So ministry is in stages. Note that God sent Jesus out in stage. So may stage po. Ano yung stage na yun? Jesus as a child, Jesus as a boy, in his family, in his region, in main cities, and then naging disciple, and they became, yung disciple niya ay naging messenger. Kaya wag nating, kung tayo ay baguhan sa ministry, talagang pinaprocess tayo ni Lord. Ano po? Kaya alalahanin natin na si Jesus Christ ay dumaan sa stage. Walang one day multi-thousands na agad ang iyong member sa isang gabi. Pag nag-pastor ka, magsimula ka sa isa, 2, 3, Bible study, ipunin, maging service, and then darating ang panahon, mag-disciple, and then yung mga disciple natin, sila na rin na nag-share. Hanggang humahayon na rin sila kahit hindi natin sabihin. So yun ang ministry talaga sa atin. So note also that disciples grew in their time and commitment. So first part-time, sa first part-time sila, yung mga disciple. And then, naging apostle na sila. Finally, giving their lives to God in death. Diba? Yun naman yung naging process after na maging apostle sila. Hanggang kamatayan na, talagang palaban kung palaban. And in the end, God will want us to be with Him and devoted to Him forever. A joy for us naman yun, di ba? Na
devote natin ang sarili natin. Ano man mangyari, by hook, by crook, if we go against all odds, basta alam natin naglilingkod tayo sa Panginoon, tapat naman tayo sa Kanya. So as disciples and ministers, we are, diba, in this life, working our ways towards that total devotion now. Kaya nga, nagtsatsaga kayong nakikinig sa akin kasi meron kayong devotion sa sarili nyo na mag-grow. Diba po? At pinagtsatsagaan nyo na instead na nag-scroll lang kayo kung saan-saan or may aasikasuhin sana kayo, you stop by and listen. If you don't want that now, you're not going to have it later. Kaya kailangan pagtsagaan natin yung process. Those who love the world, even if they say they're Christians, so do so at the expense of devoting themselves to God. Kailangan talagang merong tinatawag nga na price of commitment. Merong presyo. Merong kailangan mong i-sacrifice. Talagang nais natin talagang mag-commit sa Panginoon. So we need to check which way we're going. So more devoted to God or less. So kamusta ang commitment natin kay Lord? May napapabayaan na ba tayo? May kailangan ba tayong ayusin? Kamusta naman yung ministry natin through stages? Masyado na ba tayo nagmamadali? Bakit motor pa rin ang gamit mo? Bisikleta, wala ka pang kotse. Bakit sila pa rin ang iyong miyembro hanggang ngayon? Meron kang 10 miyembro, may isang aso. Alam niyo yun, may mga churches din na may pati aso na nagsisimba eh. Diba? Yun yung literal na banal na aso eh. Sino may mga banal na aso sa inyong kapilya, maliban yung mga naka-aircon na dyan. Yung mga churches na open, pati kambing nga, pumapasok pa sa loob eh. So, praise God. And next and last lesson natin about sa topic natin. Ministry is like a stone polishing. Stone polishing. Ang ministry talaga ganito. Minsan nga, marami ka nang nagawa, tas parang back to zero ka na naman. May mga time na may mga kilala akong pastor, kinukwento niya yung nakaraan na ang dami na nila, ganito ang nangyari, sobrang ganda ng worship team. And then, nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay, nag-asawa. They moved out kasi dito sa aming bayan ay talagang parang third or fifth class municipality. Hindi ko alam kung umangat na. Wala man lang college dito or institution na pang college, kahit man lang institution na pang vocational, wala talaga dito sa aming bayan. That's why maraming mga kolehiyo, pag linggo, nandun na lang boarding sila, nasa malayo. Then pag magtatrabaho, syempre, paano ka mag-i-invest dito? Talagang lalayo. So, mga pastor na yon sinasabi nila na dati malago, ngayon ganito ulit. So, parang nagre-restart. Si pastor na dati ay parang hayahay na sa kanyang posisyon dahil nung umalis na yung mga iba, ang nangyari, siya ulit yung gitarista. Ganoon. Parang ako na ulit ngayon. Kaya minsan magtataka kayo bakit ako yung nagigitara. Kasi marami na rin So some will come out. Dito tayo talaga. So the example of what Jesus did with the apostle is much like what He does with us in the church. So He took 12 very different men. May zealots, tax collector, fishermen, may intellectuals, etc. And like the 12 uncut, unpolished stones, He put them in a bag and shook them together for 3 years. Alog. So, ano nangyari? So, sila mismo yung nagkakaroon ng piskisan. Sila nga nagtatalo eh. Ako ang uupo sa kanan, sa kaliwa, pag si Jesus nasa glory na, or sa kaharian niya. Tatalo silang ganun eh. Hindi rin mawawala yun, kahit sa leaders natin sa loob ng church eh. Ganun. Meron din akong alam na church dahil sa dalawang nagka-clash na leader, ako naiipit sa gitna eh. Hanggang sa yung dalawang yun, pareha silang nawala. Ayun, ang kagandahan, magkakampi sila ngayon. Dati, sila, yung insecure sila sa isa't isa. Yun. Itong isa, insecure sa isa, yung isa, insecure sa isa. Magkaiba nga silang dalawa, magkaiba.
Huwag tayong magkukumparahan sa ating mga gifts, mga kapatid. Kaya maraming beses na pinagharap ko yung dalawang yun. Pero praise God, parehas silang wala ngayon sa church. And they're in more effective ministry naman. So, praise God. So, it's the same way with us in the church. Jesus take different people with different backgrounds, puts us all in the bag, and shakes us up for a lifetime. So, some will come out as smooth and polished stones, ready for His crown, by faithfully preserving in faith and in love. And some will turn to the dust because of unfaithfulness, sinfulness, and lack of commitment. Kaya yung mga corona natin, ano ba, mananatili ba yan o magiging abo? Depende kasi yan sa ating commitment at sa works natin, kung ang motibo ba natin ay tapat at totoo. Kung pinapasikat ba natin ito or si Lord lang, kay Lord lang tayo nagpapasikat. Kaya purihin ang Panginoon. Alam ko na marami din kayong insight, mga maybe your sermon about this or other context na pag-aaral sa mga nabanggit kanina, at ngayon i-open po natin ang pag-aaral na ito to reflect or to share your knowledge, some wisdom from your experiences about your preaching or ministry experience or status. Kaya ito, paki-ano po ulit, paki-screenshot po. Ayan, alisin ko yung mukha ko. Screenshot nyo and you have to read this para sa 5th main topic natin. So ulitin ko, 7 topics po itong Life of Christ, na parang napasadahan na natin silang lahat, as in walang chapter na naiwan dito sa chronological order na ito. Yun nga lang, hindi natin nabasa. Ang ginawa natin, in-study natin yung context at yung pinagkasunod-sunod or pagkakasunod-sunod ng kwento. And some insights na rin. So kung yung pagbabasa, assignment na lang po kasi yan. So thank you sa pag-screenshot. Type nyo done kung natapos na kayo mag-screenshot. Type natin yung done. Or kung gusto nyo makakuha ng copy ng lessons na ito, pwede po nating i-avail at iniipon din natin yung fund para makaraise tayo ng fund sa ating office, online office or studio. At gayon na rin sa pag-maintain ng ating internet at sa pagbayad sa mga Zoom and other maintenance natin sa ating pag-online. So yan, thank you. God bless us all. At muli, ang atin pong napag-aralan ay about public ministry of Jesus Christ from 2nd to 3rd Passover. So natapos na yung boyhood, inauguration of Jesus public ministry and His ministry from 1st to 2nd, 2nd to 3rd. And sa susunod na topic natin, 3rd Passover to the beginning of last Passover week. Yung last Passover week, yun na yung tinatawag na 7 days before yung Easter Sunday or 6 days pala. So, praise God at maraming salamat po sa bawat isa. Hindi po biro ang makapagsubaybay sa or tumagal ng ilang oras para mag-aral, pero dahil kitang-kita ni Lord ang ating effort and commitment at yung desire natin na matuto, bagamat sabihin natin, basic naman, alam ko na ng buhay ni Jesus Christ. It takes a lot of courage din at magpakumbaba para bumalik tayong muli sa buhay ng Panginoong Hesus, dahil aanhin natin yung malalalim na teolohiya kung hindi naman tayo nagiging tulad ni Kristo sa pag-aaral natin. Kaya importante po ito. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay.
Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.